Today, we're stepping back in time. Welcome to Intramuros. Alam niyo ba na ang Intramuros means within the walls? Tinayo ito ng mga Spanish noong 1571 and dito sila nakatira dati. Yung mga officials, sundalo, pare, habang yung mga Pilipino ay nasa labas ng walls. Kaya din siya tinawag na walled city. And ito nga palang walls na to, they are about 6.7 kilometers long and sobrang haba niya. And protection din siya sa mga pirates, Chinese rebels, saka ng mga foreign invaders. Story lang, noong 1945 pala during World War II, halos nawasak ang Intramuros. Maraming namatay sa Battle of Manila. Kaya pag naglalakad ka dito, hindi lang siya pang picture kasi meron talagang siyang history. Isa sa una naming nadaanan ng St. Augustine Church. Alam niyo ba na ito yung oldest stone church sa buong Pilipinas? Natapos siya noong 1607, imagine sobrang tagal, and ang pinaka nakakatuwa dito is na-survive niya yung World War II. Dito naman kami sa area ng 16 presidents ng Pilipinas. Dito mo makikita yung mga statues ng mga naging presidente natin, from the first hanggang sa mga susunod na leaders ng bansa. Nag-rent kami ng e-bike for only 150 pesos. Super sulit na kasi inikot niya kami sa buong Intramuros. Galing po siya sa salitang Latin. Ang ibig sabihin po ng intra is inside. Then muros means walls. Inside the walls po. Bago po siya meron po tayong 7 university at 7 simbahan. Sa ngayon, meron na lang po tayong 4 na university at 2 simbahang aktibo. Ito nasa kaliwa po natin, isa po siya sa mga simbahan noon, ay university noon po pala, ang Ateneo de Manila. Dyan po? Yes po, dyan po siya nakatayo yung kauna-unahang Ateneo. Torture chamber then maze. Okay. Opo. May entrance dyan? Opo, 75 pesos. May entrance. Baluarte ni San Diego. Isa po siya sa mga interesting spot po dito sa Lagong. May ways? May ways dyan? Maze po. Maze? Opo. Bali dyan din po sinuting yung kauna-unahang Encantadia. Opo, yung Kala-Aramina pa po. Yan ayun naman po, kung makikita nyo, big Japanese tango. Diyan naman po nakatayo ang unang kauna-unang Chinese market na kung tawagin is Chinatown. Yes po, Lucky Chinatown po yan noon. Ngayon po, ang Lucky Chinatown is nasa Binondo na po. Ngayon, Kulungan po siya. Ngayon, sinara na lang po siya. kulungan yung dati. Opo. 2010, ginawa na lang po siyang commercial area po. May statue siya dyan. Simula po nung tumungtong po yung mga Espanyol po dito, at yung mga hari po nila is ginawa na po nila talaga ng statue dito.
para sa pagkakaibigan naman po na China at Philippines. Mabago rin naman. Ito lang po yung 2023. Galing po. 2023 or 2024 na Welcome to Manila. Mabuhay. Ha? Nandito na kami sa Fort Santiago. Ang Fort Santiago ay isang malaking military fortress na tinayo ng mga Spanish noong 1571. Ginawa siya para maging defense structure ng Intramuros. Originally, gawa muna siya sa kahoy at lupa, tapos eventually ginawang stone fortress. Pagpasok mo pa lang, makikita mo agad yung malaking stone gate. Makikita mo rin yung relief ni St. James the Great sa taas ng entrance, kaya siya tinawag na Santiago. Isa sa pinaka-importanting part dito ang Rizal Shrine. Dito kinulong si Dr. Jose Rizal bago siya i-execute noong December 30, 1896. Dito mo makikita yung replika ng kanyang prison cell, mga sulat, at mga personal belongings. So, aside from the replica ng prison cell ni Rizal, meron ding mga manuscripts at writings dito. Iba't ibang memorabilia kasama na ng may kinalaman sa kanyang work at life. So, ayon sa official at museum references, kasama sa displays ang personal effects and sculptural pieces at ang mga damit ni Rizal. Kasama din dito yung context ng pagkakakulong niya, and meron ding mga source dito na nagsasabing ang museum ay nasa mismong structure kung saan ginugol niya ang final night niya. At dito rin niya inuugnay ang kwento sa pagtatago niya ng Mi Ultimo Adios. After namin sa Rizal Shrine, bumaba muna kami dito sa ilalim ng Fort Santiago, sa dungeon area. Noong panahon ng mga Spanish, hindi talaga ito ginawang bilang kulungan. Ginagamit muna ito bilang storage area para sa gunpowder at military supplies. Pero habang tumatagal, ginawa rin itong prison cell sa mga bihag. Madilim at makitid ang lugar na ito at halos walang ventilation, kaya kahit noon pa lang, mahirap na talaga ang kondisyon dito. Saan ba ako dyan? Okay, sige ko dyan. Saan ba ako dyan? Oo, yuyuko ko lang. Ano kaya mo kanina? Luyo ko ka dyan, akong tumasin na. Ano? Noong World War II, ginamit ito ng mga Japanese forces
para ikulong yung mga Filipino tsaka American prisoners. And sa sobrang sikip ng space, maraming bihag yung pinagsiksikan dito at namatay. Noong 1945 naman, pagkatapos ng Battle of Manila, natagpuan sa dungeon ang mahigit 600 na bangkay ng mga bihag. Talagang makikita mo dito yung memories and yung statues na kumakatawan sa mga prisoners na namatay dito. After namin ikutin ang buong Intramuros, mas na-appreciate ko talaga yung history nito. At ang daming nangyari sa lugar from Spanish period hanggang sa World War II. So kung pupunta kayo sa Manila, worth it talaga siya puntahan kahit day trip lang. Thanks for watching and see you on my next vlog.